Hi mga finding! So welcome sa ating new adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog. So ang ating adventure for today ay pag-uusapan natin na ikaw ba ay may balak magtrabaho sa cruise ship o sa kahit anong barko internationally at ito talaga yung dream mo noon pa man. So ibibigay ko sa yung advice and tips ang ano yung mga kailangan yung gawin para mabilis kayong ma-hire at mapansin ng mga manning agency kapag kayo ay nag-apply sa kanilang opisina through online or walk-in. So, ang una nyo gagawin mga finding, make sure na meron kang sariling passport. Kasi yung passport natin mga finding, medyo matagal kumuha niyan. So, kailangan mo mag-book online para makakuha ka ng sarili mong passport. Once na may passport ka, ay isa yan sa malaking advantage mo sa mga kandidato na nag-a-apply. Maliban sa passport, ay kailangan mong kumuha ng mga trainings. Kumuha ka ng BT kasi yung BT 5 years ang validity niyan. So sa BT mga ka-finding, kailangan mo ng pera dyan. So magtabi ka lang ng mga 5,000 to 10,000 kasi yan ang gagastusin mo. So maliban sa passport, maliban sa BT sa basic training, marami kasing yung basic training kasi mga ka-finding, maraming saklaw yan. Maraming magkakasama yan. Like for example, survival craft, firefighting, first aid. So, maraming hierarchy yan. Yung BT na yan. So, maraming laman yan. So, hindi lang sinabi na basic training is isang ano lang yan. Marami po yan. Marami kang pagdadaanan dyan. So, aside from passport, BT, yung mga trainings mo at yung pera, kailangan mong kumuha ng SDSD at kailangan mong kumuha ng Seaman's Book. So, yung Seaman's Book mga finding, kailangan mo rin dyan. Parang passport din natin yan. Kailangan mo rin kumuha ng mga ibang klaseng trainings at magbubook ka dyan online. So, paano ako kumuha ng magbubook online? Meron akong step-by-step na video dyan. So, makikita nyo sa aking YouTube channel. Diniscuss ko po yan before. So, passport, syempre pera, BT, yung mga certificates, at yung Seaman's Book. Once na meron ka na yan mga finding, pwede ka na mag-apply sa mga manning agency. Plus, yung mga certificates mo na kapag meron kang experience, ay talagang pasok ka dyan. So, intact yung mga finding. Sureball yun na mapipili ka ng mga manning agency. So resume mo, ayusin mo yung pagsulat ng resume mo at huwag mong kakalimutan ilagay yung passport mo na meron kang passport, meron ka ng mga trainings like BT, meron ka ng Seaman's Book at i-indicate mo rin doon yung mga certificates mo. So, kahit wala kang experience, yung iba minsan talagang binibigyan nila ng chance na makapagtrabaho sa cruise ship o sa kahit anong barko. So, pag meron kang passport, meron kang mga trainings, meron kang Seaman's Book, sure ba yun mga findings? So, may interview ka, mabibigyan ka ng chance na kausapin ng mga manning agency. At kapag na-hire ka dyan mga finding, ang next niyan is yung medical na. So, once na nag-medical ka na at naging fit ka, ang next niyan is yung signing na ng contract mo at makakaalis ka na ng bansa at matutupad mo na yung pangarap mo kapag gusto mo magtrabaho sa cruise ship o sa kahit anong barko. So, yung mga tips ko sa inyo mga ka-finding, kapag sinundan nyo lang yun, madali kayong matatanggap at makakapagtrabaho kayo kaagad at matutupad ninyo yung pangarap ninyo na makapag-travel for free. Kasi nga sa barko kayo nagtatrabaho. Ito ang sinishare ko sa inyo mga finding is based po ito sa experience ko kasi nag-work po ako before sa cruise ship. So, yung mga una kong ginawa, so talagang planado para hindi masayang yung application ninyo sa mga manning agency kasi andun na kayo nandun na kayo sa situation na nakapag-apply na kayo, so sayang kung hindi kayo prepared. So disregard lang yun, hindi nila papansinin yun kasi hindi ka naman kompleto compared doon sa mga maraming candidates na nag-apply na mga kalaban nyo. So syempre mas advantage yun kasi meron silang Seaman's Book, meron silang trainings, meron silang passport. So kung ako yung manning agency, syempre pipiliin ko to kasi ready na to So i-interviewin ko to. Bibigyan ko siya ng chance kasi almost ready na to. So once naging fit siya doon sa interview at sa medical, makakapasok na. So yun. So yung advice kasi mga finding, kailangan bago kayo mag-apply para hindi masayang yung application nyo, dapat may passport kayo, may mga trainings kayo, may Seaman's Book kayo, at maging fit kayo sa medical. At i-ready rin nyo yung mga documents na pwede nilang hanapin, like for example yung mga background check ng mga previous work nyo before. So kailangan ready din kayo, may mga certificate din kayo dyan, may NBI dapat kayo, may apostel dapat kayo, meron dapat kayong magdadaan pa kayo ng POAA, meron pa kayong mga PIDOS. So once na naging fit na kayo, marami nang i-discuss sa inyo yung mga manning agency at papasok na nga dyan yung mga pag-PIDOS nyo, yung mga
ano nyo sa DMW, yung mga kailangan nyong gawin. So, once na maging fit na kayo, is hindi naman kayo papabayaan ng mga manning agency kasi kung ano yung mga dapat yung gawin bago kayo makaalis. So, yung pag-a-apply nyo mga finding, malaking bagay. Kapag meron kayong passport, Siemens book, syempre pera, mga trainings, at yung mga certificate nyo sa mga trabaho nyo before, dapat hawak nyo yan. At police clearance or NBI clearance, kumuha na rin kayo or magpa-apostil na rin kayo. So, yung mga na-mention ko dito sa video is natakal ko po yan. At meron po akong video dyan step by step kung paano po kumuha ng apostil, paano kumuha ng passport, paano magpa-book online ng Siemens book, at paano mag-training ng BT at ano yung mga requirements ng BT. Meron akong video dyan, so kalkalin nyo lang. So, I hope mga finding ay nakatulong ang aking adventure for today sa mga gusto magtrabaho sa barko. Nakatulad ko na nag-work ako before, so sinishare ko sa inyo yung aking experience. So, ganun yung mindset ko. Kaya ako na-hire at nakapagtrabaho sa cruise ship before. So, talagang step by step yung ginawa ko, planado. So, bago ako nag-apply, nag-training muna ako, kumuha ako ng passport, kumuha ako ng Siemens book. Nung nakita ng mga agency na kompleto na to, kahit wala masyadong experience, boom! Pumasok ako at nakapagtrabaho at nakapag-travel ako for free around the world. At nakita ko yung Europe na napakaganda. So, yan. So, sinishare ko to sa mga feeling experience ko kasi kinaya ko. So, ibig sabihin, kaya mo rin. Kung talagang pangarap mo yan, ituloy mo yan, huwag mong susukuan. So, yun lang mga finding at sana ay nakatulong yung aking adventure para sa araw na to sa mga gusto magtrabaho abroad. So, binigay ko na sa inyo yung tips para mabilis kayo makapasok at makapagtrabaho kayo sa cruise ship o sa kahit anong barko na gusto ninyo international. So, yun lang mga finding. Sana sa mga nanonood ngayon ay nakatulong itong aking adventure for today. At sa mga nag-subscribe, maraming salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga subscribers ko. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please don't forget to subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa aking bawat adventure dito sa mundo ng aking vlog. Bye mga finding!